Isa sa pinaka-pinag-uusapan mula pa noong unang panahon ang tungkol sa Yamashita Treasure, kayamanang iniwan umano ng isang general na Hapon sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Maraming buhay at salapina ang nawala sa paghahanap nito at ang itinuturing na pinakamalaking patunay na totoo nga ito ay ang minsang makahukay ang isang lalaki ng parte ng Yamashita Treasure sa Baguio City. Ang malaking katanungan ngayon, totoo nga ba ang nahukay na ito? Naging maginhawa kaya ang buhay ng lalaki na nakahukay nito? Napasa kanya kaya ang kayamanang kanyang nahukay? Nasaan na nga ba ang lalaking ito ngayon? Ang Yamashita Treasure ay dala raw ng hukbo ng mga Hapon sa pamumuno ni Lieutenant General Tomoyuki Yamashita noong 1940. Mga ninakaw daw nila ang mga ito mula sa iba't ibang bahagi ng Timog Silangang Asya. May mga nagsasabing ang kabuuang halaga nito ay nasa 100 billion US dollars, pero meron din namang nagsasabi na ang halaga nito ay nasa 1 trillion US dollars noon. Sa paglipas ng mga taon, ang kwento tungkol sa Yamashita Treasure ay isa sa hindi pa din matapos-tapos na issue at usap-usapan para sa mga Pilipino. Noong taong 1971, pumutok ang isang napakalaking balita na hukay daw kasi sa Baguio ang sinasabing bahagi ng Yamashita Treasure. Kasama na ang sinasabing 3 talampakan na Golden Buddha na napapalibutan daw ng mga kahon na may laman ding napakaraming mga gold bars. Ang Golden Buddha ay may timbang umano na 1 tonelada. Sa sobrang bigat umano nito ay nasa 10 tao ang nagtulong-tulong upang ito ay maiangat at buhatin. Ang mga nakakuha nito ay ang isang gumagawa ng susi o locksmith at isang baguhan pa lamang na treasure hunter na si Rogelio Roger Rojas. Makalipas ang 52 taon, ano na nga bang nangyari sa kanila? Totoo nga bang may nahukay na kayamanan? Nasaan na nga ba ang pamilya ni Roger Rojas? Noong taong 2017, napag-alaman na ang isa sa mga anak ni Roger Rojas ay naninirahan sa Baguio City pa rin. Katulad ng kanyang ama, isa din itong treasure hunter. Ayon sa anak nito, maganda umano ang buhay nila noong araw, masaya at mapagmahal ang kanyang ama. Subalit nagsimula umanong magkagulo ang kanilang buhay nang mahukay ng kanyang ama, ang Golden Buddha, at ginulo sila ng puwersa ng gobyerno at wala sila umanong mahinga ng tulong noon. Sa Justice Hall ng Baguio City, makikita ang isang Golden Buddha. Subalit nilinaw ng pamilya ni Roger, hindi ito umano ang pareho o orihinal na Golden Buddha na nahukay ng kanyang ama. Katunayan ay kulay tanso na ito. Ang orihinal na nahukay noon ay natatanggal ang ulo at sa loob nito ay makikita ang napakaraming mga diamante at mamahaling mga hiyas. Ang Golden Buddha na nasa Justice Hall ng Baguio City ay replika na lamang, nagawa sa tanso at pininturahan na lamang ng kulay ginto. Sa safe house naman ng pamilya ni Roger Rojas ay makikita ang ilan pa sa mga artifacts mula sa Yamashita Treasure. Kagaya na lamang ng mga war helmet na ginamit ng mga sundalong Hapon noong unang panahon. Ayon sa kwento ni Roger noong ito'y nabubuhay pa, ang nagbigay ng tip kung nasaan ang Yamashita Treasure ay isa ding Hapon na tinulungan niya noon. Bilang pasasalamat ay ibinunyag ng Hapon kay Roger kung nasaan ang kinalalagyan ng mga ginto at kayamanan. Dahil sa nakakalulang halaga ng kayamanan, marami dito ang nagka-interes. Kabilang na nga dito umano ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas noong mga panahong iyon na si Ferdinand Marcos Sr. Ayon sa kwento, noong makarating ang balita tungkol sa Yamashita Treasure sa Malacanang, agad umanong kumilos ang palasyo para makuha ang yaman. Ang pamilya ni Roger Rojas ay nagtago raw noon sa Kabanatuan sa probinsyang Nueva Ecija matapos umanong i-raid ang kanilang bahay. Pero si Roger ay agad na nahanap at inaresto. Ayon sa mismong salaysay ni Roger Rojas noong mga panahong iyon, sa isang dokumentaryo ay kinuryente at pinaso siya ng sigarilyo para mapaamin lamang sa kinaroroonan ng kayamanan. Nasa mahigit 1 taong nakulong si Roger sa kasong illegal possession of firearms. Nang ito ay magbalik sa Baguio taong 1972, kinuwento ng kanyang anak na pinahirapan ng sobra ang kanyang ama sa Baguio City Jail. Pinahiga umano siya sa yelo at pinapirma ng sapilitan na nagsasabing peke ang Golden Buddha
at hindi totoo ang nahukay na kayamanan. Nobyembre taong 1974, nakalayang muli si Roger Rojas at noong mga panahong iyon, nagpatuloy ang paghukay ng mga treasure hunters sa paligid ng Baguio General Hospital sa paniniwalang makakahukay din sila ng mga ginto. Noong matapos ang rehimeng Marcos, agad na gumawa ng hakbang si Roger Rojas upang bawiin ang karapatan nito sa sinasabing Yamashita Treasure. Sa Amerika, bumuo ng grupo ang isang kaibigan ni Roger na tinawag na Golden Buddha Corporation. Taong 1988, kinasuhan ni Roger Rojas ang mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos dahil sa di umano'y pag-agaw sa kanya ng Golden Buddha. Sinimula ng pagdinig ng kaso tungkol sa Yamashita Treasure noong mga 1993 sa Hawaii mismo. Ginawaran sina Roger ng Hawaii Court ng $22 billion. Pero ang desisyon ng korte ay agad ding pinawi dahil sa kakulangan umano ng ebidensya. Ang panig ng mga Marcos ay tumanggi naman na magbigay ng pahayag tungkol sa Yamashita Treasure. Taong 1986, sa kasagsagan naman ng EDSA People Power, inilikas ang pamilya Marcos patungong Hawaii. Habang sila ay naka-exile noon ay nagtayo sila ng isang korporasyon na siyang haharap sa lahat ng alegasyon laban sa pamilya. Ayon sa isinumiting affidavit ng mga Marcos, puro mga kasinungalingan ang mga ipinaparatang sa kanila tungkol sa Yamashita Treasure. Sa gitna ng lahat ng ito ay nagkahiwalay si Roger at ang kanyang asawa. Tila nagsisi pa noon si Roger at nasabing sana ay hindi na lamang nito nahukay ang kayamanan, dili sana'y buo pa ang kanyang pamilya. Noong taong 1993, sa edad na 60 anyos, namatay si Roger. Taong 2015, bilang pag-alala sa namayapang si Roger, nagpatayo ang anak nito ng isang museum. Dito matatagpuan ang iba't ibang mga koleksyon ng kanyang ama. Mula sa napakaraming klase ng mga barya, samurai, sinaunang mga helmet na pang treasure hunters at marami pang iba. Subalit isang taon lamang nagtagal ang museum at agad din naman itong nagsara sa kagustuhan ng anak ni Roger na mabawi pa ang mga yaman na di umano'y inagaw sa kanila. Sinundan din niya ang yapak ng kanyang ama. Ito'y pangako ng kanyang anak na itutuloy niya ang nasimula ng kanyang ama na mabigyan din ng kung ano man ang nararapat na para sa kanila at sa mga tauhan ng kanyang ama. Hanggang sa kasalukuyan ay marami pa din ang interesado sa Yamashita Treasure. Muling nagbigay ng pahintulot noon na muling maghukay sa Baguio Convention Center ang isa ding mamamayan mula sa Baguio. Nakakuha ang lalaking ito ng isang tip mula sa 19 years old na US immigrant na kabilang sa mga nagbaon ng Yamashita Treasure. Ayon sa kanyang tip, ang nakabaon umano sa naturang lugar ay nasa humigit kumulang 7 truck ng mga ginto na ang halaga ay katumbas ngayon ng bilyong-bilyong piso. Ang nagbigay ng tip umano na ito ay may access sa Europe satellite at ang satellite umanong ito ay ginagamit sa paghahanap ng ginto saan mang dako ng mundo. Sa National Museum at sa lokal na pamahalaan ng Baguio, buha ng permit ang lalaki para maghukay. Kung magpositibo umano siya at may mahukay ngang ginto o kayamanan, 35% umano nito ang mapupunta sa kanya habang ang nalalabi ay mapupunta sa gobyerno. Kailangan din niyang muling isaayos ang kung anumang kanyang sinira habang ginagawa ang paghahanap. Hihintulutan ng paghukay sa loob lamang ng 60 araw. Pero may mga historians ang nagsasabi na hindi totoo ang tungkol sa Yamashita Treasure at ito'y gawa-gawa lamang. Imposible kasi umano itong makarating sa ating bansa lalo pat ang pinakamalapit na daanan pabalik noon sa bansang Japan para sa hukbo ni General Yamashita ay ang mga bansang Taiwan at Vietnam at hindi ang Pilipinas. Kung maraming ginto umano ang nakuha ng mga Hapon mula sa Southeast Asia noon, bakit nila ito itatago sa Pilipinas bago dalhin sa Japan? Hindi umano ito maituturing na magandang estratehiya. Ang Yamashita Treasure umano na natagpuan sa lungsod ng Baguio ay hindi talaga Yamashita Treasure at hindi tunay na maraming ginto ang nakalibing sa Baguio City. Nasa 7 dekada na ang nakakalipas mula nang mabalita ang tungkol sa Yamashita Treasure. Nakailang palit na ng administrasyon at ang ilan sa mga personalidad na sangkot sa kwentong ito ay namayapa na halos. Pero hanggang sa kasalukuyan, maila pa rin ang katotohanan. Kung